Nagsimula ang anime kay Lloyd, isang batang lalaki na sumusubok na mahuli ang isang halimaw na parang kuneho sa isang kagubatan. Gayunpaman, ang kuneho ay masyadong mabilis para sa kanya. Nagiging emosyonal siya sa kanyang kawalan ng kakayahan. Gayunpaman, madaling nahuli ni Shoma, ang nakatatandang kapatid ni Lloyd ang kuneho. Proud na proud at masaya si Lloyd na makita siya, at pagkatapos ay bumalik sila sa kanilang nayon. Makalipas ang ilang taon, malaki na si Lloyd, nagtungo siya sa syudad at pumasok siya sa isang bahay. Hiniling niya kay Marie, ang may-ari ng bahay, na hayaan siyang manatili hanggang sa siya ay maging isang sundalo. Naasar si Marie at sinabihan siyang umalis kaagad kung hindi ay gagawin niya itong hayop. Magalang na sinabi sa kanya ni Lloyd na galing siya sa kanayunan at sinabihan siyang pumunta dito. Nainis si Marie at sinabi kay Lloyd na siya ay isang witch, hindi isang innkeeper. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung saang nayon siya nanggaling, sagot ni Lloyd na mula sa Kunlun. Nang marinig ito, nagulat si Marie, at tinatanong niya ang pangalan ng punong nayon. Sa sandaling sinabi ni Lloyd kay Marie na Alka ang pangalan, siya ay nagulat at sobrang natatakot. Inilapag ni Lloyd ang bowl ang kristal sa mesa, at mula dito, ang projection ng pinuno ng nayon ng Kunlun ay lumabas. Napaluhod si Marie at binati si Alka. Siya pala ang master ni Marie. Sinabi sa kanya ni Alka, si Lloyd ay isang napakahalagang bata sa kanya, at inutusan niya si Marie na alagaan siya. Si Marie habang pawis na pawis, ay sumang-ayon. Pagkaalis ni Alka, inihagis ni Marie ang kristal sa loob ng wardrobe. Nagalit siya at sumigaw sa kristal na si Alka ay isang matandang loli. Gayunpaman, gaya ng iniutos ay sinabihan niya si Lloyd na gamitin ang silid na ito. Nang makita kung gaano kabait si Lloyd, iniisip ni Marie kung talagang malapit ba siya sa kanyang master. Mula sa wardrobe, dumating si Alka, habang nagulat si Marie at nagtanong kung paano ito posible. Sagot ni Alka, well, gumagana rin ang kristal bilang portal, kaya nagulat si Marie. Bago umalis si Alka, sinabi niya kay Marie na si Lloyd ay isang cute at sweet na bata, at kung maglakas loob siyang gumawa ng kahit ano sa kanya, buong buhay niya ay gagawin niyang palakas si Marie. Kinaumagahan, gumawa ng pancake si Lloyd. Tuwang-tuwa si Marie sa pagkain nito. Tinanong niya kung bakit gusto niyang maging sundalo. Si Lloyd ang pinakamahina sa kanyang nayon. At pagkatapos basahin ang tungkol sa mga bayani sa mga nobela, gusto niyang maging katulad nila. Sinabi sa kanya ni Marie, mula sa combat, written exams, at mga interview, ang combat ang pinakamahalaga. Dismayado si Lloyd sa narinig dahil napakababa ng kanyang stamina. Sinabi niya kay Marie na inabot siya ng 6 na araw upang makarating dito. Kahit ganun, medyo malayo ang Kunlun sa Azami, kaya hindi gaanong masama ang 6 na araw sa pamamagitan ng tren. Itinama ni Lloyd si Marie na hindi siya sumakay ng tren, pumunta siya rito sa pamamagitan ng pagtakbo. Nababaliw na si Marie, at sinasabi sa kanya na ang kanyang stamina ay nakakamangha na. Sinabi sa kanya ni Lloyd na ang kanyang lolo ay tumatagal lamang ng 2 araw para makarating dito. Pagkatapos ay tinanong siya ni Marie kung nakatagpo siya ng anumang mga halimaw sa kanyang paglalakbay. Tumanggi si Lloyd at sinabi sa kanya na nakatagpo lamang siya ng ilang ligaw na hayop, tulad ng malalaking balang at butiki na humihinga ng apoy. Si Marie ay nababaliw at sinabi sa kanya na sila ang mga halimaw na dapat mong katakutan. Tumawa si Lloyd at sinabihan siyang huwag siyang biruin, dahil naiintindihan niya ang pagkakaiba ng halimaw at ligaw na hayop. Ang itinuturing na halimaw ni Lloyd ay ang demonyong Panginoon. Sinabi sa kanya ni Marie na siya ay malakas na, habang namumula si Lloyd at nagpasalamat sa kanyang pagiging mabait. Tumapon ng ilang tsaa sa mukha ni Marie, kaya ginagamit ni Lloyd ang kanyang panyo para linisin ito. Namangha si Marie nang makita kung paano nawala ang lahat ng dumi sa kanyang mukha. Tinatanong niya kung anong uri ng beauty product ito. Sinabi sa kanya ni Lloyd na isang tool sa paglilinis na ginagamit ng lahat sa Kunlun. Ipinakita niya sa kanya sa pamamagitan ng paggamit ng sinaunang rune sa isang normal na tela. Nagulat si Marie. Ito ay hindi isang tool sa paglilinis, ngunit isang napakataas na antas ng magic na tinatawag na disenchant, na ginagamit upang maalis ang mga sumpa. Umiiyak si Marie dahil inabot siya ng 3 taon para matutunan ito, at ginagamit lang ito ni Lloyd bilang panlinis. Tinatanong niya kung ano pa ang maaari niyang gamitin, sagot ni Lloyd, walang espesyal, summoning rain lang. Sa sobrang takot ni Marie ay nasira niya ang pader gamit ang kanyang ulo. Sinabi niya sa kanya na ang mga ito ay hindi anumang ordinaryong magic na magagamit ng sinuman. Sa bayan, habang nag-e-explore si Lloyd, isang batang babae na nakasuot ng robe ay inatake ng isang malaking balang. Dumating si Lloyd at iniligtas siya. Habang sinusubukan niyang linisin ang alikabok nito gamit ang kanyang panyo, tinakpan ng dalaga ang kanyang mukha.
Iniisip ni Lloyd na hindi siya komportable sa kanya kaya nagdahilan siya. Bago siya umalis, sinabi sa kanya ng batang babae na ang kanyang pangalan ay Selene. Sa loob ng inn, tuwang-tuwa si Selene na makilala si Lloyd, at siya ay umaasa na makita siya muli. Gayunpaman, nang makita ni Selene ang kanyang mukha sa salamin, nawala ang kanyang kumpiyansa. Sinimulan niyang marinig ang lahat ng mapuot na komento tungkol sa kanyang pangit na sinturon. Ang sinturon ay isang sumpa na mabubuksan lamang ng isang espesyal na tao. Hanggang sa hindi ito maalis ni Selene. Nagiging emosyonal si Selene. Sa galit, sinubukan niyang tanggalin ang sinturon, at nakakagulat na sa pagkakataong ito ay natanggal ang sinturon. Nagiging emosyonal siya at naiintindihan na ang espesyal ay si Lloyd. Kinaumagahan, naghahanda si Lloyd para sa entrance exam. Pagdating niya sa kinaroroonan, nababaliw ang isang batang babae dahil nararamdaman niya ang hindi kapani-paniwalang lakas na taglay ni Lloyd. Si Lloyd ay nagpakilala, at ang pangalan ng babae ay Riho. Biglang dumating si Selene at itinulak si Riho. Masayang-masaya siyang makasamang muli si Lloyd. Nagseselos si Selene at tinanong si Riho kung anong uri ng relasyon nila ni Lloyd. Nang makita kung gaano siya kabaliw, sinabi ni Riho sa kanya na siya ay isang kandidato lang at nagkataon na nakilala si Lloyd. Nang marinig ito, natuwa si Selene at iniwan siya. Sa pagsisimula ng pagsusulit, pumila ang lahat. Pumunta si Riho kay Merthofen, isang instructor sa Azami Military Academy, at habang nakaturo kay Lloyd, tinanong niya kung anong klaseng halimaw ang dinala mo. Hindi siya na-scout ni Merthofen, si Lloyd ang nag-volunteer. Nababaliw na rin siya dahil sa sobrang lakas na taglay ni Lloyd. Kahit na ang lahat kasama siya ay umatake kay Lloyd, hindi pa rin siya matatalo. Tapos na ang mga pagsusulit, at kinabukasan ay lumabas na ang resulta. Gayunpaman, heartbroken si Lloyd dahil hindi siya nakapasa. Magsisimula na ang unang klase, at ang lahat ay tumatanggap ng polyeto tungkol sa nawawalang prinsesa. Gayunpaman, nang makita si Lloyd na hindi nakarating, si Selene, Riho, at Merthofen ay nababaliw. Huling tinitingnan ni Merthofen ang mga napiling kandidato ngunit hindi mahanap ang pangalan ni Lloyd. Nag-aalala siya dahil kung wala si Lloyd ay napakahina ng depensa ng kanilang bansa laban sa kalaban. Sa kanyang paglalakbay, si Lloyd ay nabigo sa kanyang kawalan ng kakayahan. Nakikita niya ang isang alok para sa isang part-time na trabaho. Pagpasok niya sa lugar, inatake si Lloyd ng may-ari dahil sa lakas na taglay niya. Siya si Chrome, isang dating Royal Knight, at naniniwalang narito si Lloyd para kumuha ng impormasyon. Nang malaman niyang nandito siya para sa isang trabaho, sinasabi niya sa kanya na patunayan ito. Kaya, ipinakita sa kanya ni Lloyd ang kanyang husay sa pagluluto. Habang kinakain ni Chrome ang pagkain, natutuwa siya. Sumasang-ayon si Chrome na hayaan siyang magtrabaho dito. Sa akademya, sa wakas ay naunawaan na ni Merthofen kung bakit hindi pumasa si Lloyd. May ginawa kasi siyang mga doodle sa papel para sa written exam. Dumating si Colonel Colin. Nang makita niya ang doodle ay nagulat siya. Naiintindihan niya kaagad na ang mga doodle ay sinaunang rune. Ang mga sinaunang rune ay naglalaman ng teksto, ang husay at mahika ng caster. Gamit ito, makakagawa ka ng mga hindi kapani-paniwalang bagay na hindi kayang gawin ng normal na magic. Gusto ni Colonel na makita si Lloyd na ginagamit ang mga sinaunang rune. Kaya, bilang solusyon, iminumungkahi ni Selene na bilang kapalit sa paghahanap sa prinsesa, hayaan si Lloyd na sumali sa akademya bilang gantimpala. Natutuwa si Coronel na marinig ito at sumang-ayon. Sa bahay ni Marie, nang sabihin ni Lloyd na hindi siya nakapasa, parehong nabigla sina Marie at Alka. Naasar si Alka at gustong wasakin ang kaharian na ito. Nagulat si Marie at sinabihan siyang huminahon. Gusto ni Lloyd na kumuha ng pagsusulit sa susunod na taon. Kaya hiniling niya kay Marie na hayaan siyang manatili, at bilang kapalit dahil mayroon siyang part-time na trabaho ay magbabayad din siya ng renta. Walang problema dito si Marie. Ayaw ni Alka na manatili siya pero pumayag naman. Pagkatapos pumunta ni Lloyd sa kwarto niya, tinanong ni Marie si Alka kung bakit hindi niya gamitin ang kanyang kapangyarihan sa pagtulong sa kaharian na ito sa paghahanap ng salarin na nagmamanipula sa hari. Nang walang maliwanag na dahilan, ang hari ay nagdedeklara ng digmaan laban sa Geo Empire. Sinabi ni Alka na ayaw niyang makisali sa mga labanang ito ng tao. Darating lamang siya kapag may banta tulad ng isang demonyong Panginoon o isang mapangwasak na sakuna. Bago umalis, binalaan ni Alka si Marie na huwag idamay si Lloyd sa mga gawain ng tao, o kung hindi, wawasakin niya ang kaharian ng walang alinlangan. Nadismaya si Marie at inihagis ang bolang kristal sa balon. Samantala, kumakain sina Merthofen at Riho sa isang restaurant. Laking gulat nila nang makitang nagtatrabaho si Lloyd doon. Tinanong niya si Chrome kung alam niya ang tungkol kay Lloyd.
Tinanggihan at sinabi ni Chrome kay Murthofen na narito si Lloyd para sa part-time na trabaho. Sa labas ng restaurant, napansin ni Lloyd si Marie na pumasok sa isang eskinita. Pagkatapos ng maraming ingay na nagmumula sa maraming tao, pumunta si Lloyd doon upang suriin. Doon, nagtatalo sina Selen at Alan dahil hinugot niya ang lahat ng balahibo sa dibdib ng isang lalaki na nanliligalig sa kanya. Si Alan sa kabilang panig ay ayaw ng anumang gulo, at sinabi kay Selen na maaari niyang sabihin sa ibang tao sa halip na tanggalin ang kanyang buhok. Sa oras na ito ay dumating ang lahat. Nang makitang nandito rin si Lloyd, sinabihan ni Murthofen si Alan na labanan si Lloyd. Gayunpaman, tumanggi si Alan dahil ayaw niyang makasakit ng sinumang inosente. Parehong pinipilit siya ng Coronel at Murthofen dahil gusto nilang masaksihan ang lakas ni Lloyd. Nagkamali si Alan at iniisip na gusto nilang pareho nilang ipakita niya ang kanyang mga kakayahan. Kaya, hinahamon ni Alan si Lloyd. Natarante si Lloyd at sinabi sa kanya na mahina lang siyang bata. Sinabi sa kanya ni Alan na may gusto siyang patunayan at hiniling sa kanya na lumaban. Pumayag naman si Lloyd. Dahil iniisip ni Alan na mas malakas siya, hinayaan niyang tamaan muna siya ni Lloyd sa kanyang mukha bilang isang partida. Parehong, si Murthofen at Riho ay takot at naniniwalang ito na ang katapusan ni Alan. Kaya sinubukan na siyang suntukin ni Lloyd. Gayunpaman bago niya matamaan si Alan, isang malakas na buhawi ang lumitaw at siya ay kinuha ni Marie. Nang makita ang wind magic, mukhang alam na ni Chrome kung sino ito. Binalaan ni Marie si Lloyd na huwag sumali sa mga ganitong uri ng tunggalian, dahil ito ay lubhang mapanganib. Humingi ng tawad si Lloyd at nagpasalamat sa kanyang pagligtas sa kanya, o kung hindi, nasaktan siya. Nang makita siyang nagpasalamat sa kanya, na nosebleed si Marie. Maya-maya ay dumating si Chrome at sinabihan si Lloyd na bumalik sa restaurant para asikasuhin ito. Pagkaalis ni Lloyd, binati niya si Marie at natutuwa siyang makita siya. Si Marie pala ang nawawalang prinsesa. Matapos makita ang hari na kinokontrol ng isang tao, umalis siya upang maghanap ng impormasyon tungkol sa kanya. Pagkatapos niyang mawala ay nagbitiw si Chrome at nanatiling mababang profile bilang may-ari ng restaurant. Tinanong niya si Marie kung bakit siya nandito. Hinihintay ni Marie na gumawa ng hakbang ang salarin sa darating na International Summit, at tinitiyak kay Chrome na magiging maayos ang lahat. Sa akademya, gaya ng dati, nagsusumikap si Murthofen para maghanda laban sa Geo Kingdom. Tinanong siya ng koronel kung bakit siya seryoso tungkol dito. Sinabi sa kanya ni Murthofen noong bata pa siya, inatake ng kaharian ng Geo ang kanyang nayon na nagugutom na dahil sa kaunting supply. At sa kabila noon, kinuha nila ang lahat ng maliliit na supply na mayroon sila. Ayaw niyang mangyari ito sa sinuman at iyon ang dahilan kung bakit gustong makasigurado na ibibigay niya ang kanyang makakaya. Upang mahanap ang impormasyon tungkol sa nawawalang prinsesa, sina Selen at Riho ay pumunta sa bahay ni Marie dahil siya ay isang mangkukulam at maraming nalalaman. Gayunpaman, nang makitang nakatira si Lloyd dito, si Selen ay nagpapanik at nag-iisip kung ang mangkukulam ay asawa ni Lloyd. Pagkarating ni Marie, tinanong nila siya tungkol sa kinaroroonan ng prinsesa. Nang makita ni Riho si Marie, nagtataka si Riho kung nakita na ba niya siya noon. Sinabi ni Marie sa kanila na hindi siya nakikipag-deal sa pag-alam tungkol sa mga nawawalang lokasyon ng mga tao. Alam nilang witch siya kaya siguradong may alam siya. Sinabi sa kanya ni Riho na kung mahanap ang nawawalang prinsesa, kung gayon bilang gantimpala, maaaring pumasok si Lloyd sa akademya. Bilang kapalit sa pagsasabi sa kanila tungkol sa prinsesa, sinabi ni Marie sa kanila na gusto niyang maghanap sila ng ilang impormasyon tungkol sa hari, at pumayag sila. Pagkatapos marinig ang usapan nila, gusto silang tulungan ni Lloyd. Gayunpaman, diretsyong sinabi sa kanya ni Marie na hindi niya kailangan ng isang mahinang katulad niya. Disappointed na naiintindihan ni Lloyd at pumunta sa kanyang kwarto. Parehong nagtatanong sina Riho at Selen, bakit mo nasabi yun? Ipinaliwanag ni Marie na si Lloyd ay mula sa isang nayon na tinatawag na Kunlun. Ito ay isang nayon na tinitirahan ng mga inapo ng mga sinaunang mandirigma na nagtatag sa nayon bilang isang lugar upang manirahan sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. At ang kasalukuyang punong nayon, si Alka ay nagsabi sa kanya na huwag isali si Lloyd sa alinman sa mga salungatan sa kaharian. O kung hindi, wawasakin niya ang kahariang ito ng walang alinlangan, at mananatiling hindi matutupad ang pangarap ni Lloyd na maging sundalo. At tungkol sa nawawalang prinsesa, ibinunyag ni Marie na siya ang kanilang hinahanap. Naghahanap siya ng mga pahiwatig at nalaman na may isang tao sa kastilyo na gustong mamatay siya. Gusto niyang lumabas sila at maghanap ng detalye tungkol dito at nagkasundo silang dalawa. Kinagabihan, habang nasa bubong si Marie na nag-iisip, dumating si Alco mula sa likuran. Basang-basa siya sa tubig dahil itinapon ni Marie ang kristal sa balon.
Gayunpaman, hindi siya galit dahil alam niyang tinutupad ni Marie ang kanyang pangako na iiwas si Lloyd sa mga salungatan, at para pasayahin siya, narito siya para makipag-date sa kanya. Nakakuha sina Riho at Selen ng impormasyon hinggil sa taong nasa likod ng lahat ng ito. Sa gabi, sinusubukan ni Alka ang kanyang makakaya upang pasayahin si Lloyd sa pamamagitan ng paglalaro ng iba't ibang mga laro. Ngunit biglang lumitaw ang maraming malalaking balang. Sa kastilyo, dumating ang lahat at nalaman na ang salarin sa likod ng lahat ng ito ay si Merthofen. Habang sinusubukan niyang ipagmalaki ang kanyang tagumpay sa pagmamanipula, pinatalsik siya ng hari. Hindi pala na-control ni Merthofen ang hari, tumulong lamang siya sa pagpapakawala ng selyo. Ang katawan ng hari ay ginamit ng Demon Lord na si Abaddon. Pagkatapos, si Merthofen ay binago sa isang halimaw at inatake sila. Nakipaglaban si Marie sa hari, habang ang iba ay nakikipaglaban kay Merthofen. Pero kahit buong lakas, natalo si Marie, at binali ng hari ang kanyang daliri. Nang makitang mamamatay na siya sa harap ng kanyang mga mata, naging emosyonal si Marie dahil hindi man lang siya nakahingi ng tawad kay Lloyd sa kanyang kabastusan. Samantala, tinatalo ni Lloyd ang bawat balang sa isang pitik ng daliri, at nagtataka siya, nasaan ang halimaw na tinatakbuhan ng lahat. Naramdaman niyang may nangyayari sa kastilyo, pumunta siya roon. Sa palasyo, biglang naalala ni Marie ang sinabi ni Alka tungkol sa pakikialam lamang ng mga tao ng Kunlun sa isang sakuna na pangyayari, at dahil sinapian ng demonyo ang hari, pwedeng matulungan siya ni Lloyd. Kaya mabilis siyang tumakbo patungo kay Lloyd, habang ang Demon Lord ay nalilito na hinabol siya. Sa kabilang banda, tinutulungan ni Lloyd ang takot na si Alan. Laking gulat niya nang makita kung gaano kalakas si Lloyd. Naiintindihan ni Lloyd kung ano ang pakiramdam ng isang mahina dahil siya ay nasa isang katulad na sitwasyon. Pagkatapos ng ilang nakapagpapatibay na salita mula kay Lloyd, inipon ni Alan ang kanyang lakas ng loob at iniligtas ang isang babae. Ngunit natigilan siya nang makita ang isang malaking magic circle na lumilitaw sa langit. Si Alka ang lumikha nito. Dahil may kinalaman ang isang demonyong Panginoon, lumapit siya para tumulong. Pero sa totoo lang, gusto lang niyang maghiganti sa pag-abala sa date nila ni Lloyd. At sa loob ng ilang segundo, ang bawat halimaw ay napatay. Sa kastilyo, nakikipaglaban sina Chrome at Riho laban kay Merthofen. Ngunit dahil sa kanyang pinalakas na lakas, nahihirapan sila. Matapos ang ilang sandali, dumating na si Lloyd. Natutuwa siyang makitang maayos ang lahat. Inatake ni Merthofen si Lloyd, ngunit sa isang headbutt lang, natalo siya ni Lloyd. Pumasok si Marie sa kwarto. Nang makita niya si Lloyd ay niyakap niya ito at natutuwa siyang makita siya. Sa likod niya, dumating ang hari. Tinanong ni Lloyd ang hari kung nasaan ang halimaw. Nataranta ang haring sinapian ng demonyong Panginoon. Nakahanap ng paraan si Marie para kumbansihin si Lloyd na talunin ang demonyong Panginoon. Sinabi niya kay Lloyd na hindi maalis ng hari ang cosplay na pintura at hiniling kay Lloyd na gamitin ang kanyang kagamitan sa paglilinis. Sa pag-unawa sa sitwasyon, nililinas ni Lloyd ang mukha ng hari gamit ang sinaunang rune. Gamit ang kapangyarihang alisin ang lahat ng sumpa, ang Panginoon ng demonyo ay nawala sa katawan ng hari. Nang makita ang nasugatan na kamay ni Marie, pinagaling ito ni Lloyd. Muli siyang niyakap ni Marie at nagpasalamat. Kinabukasan sa bayan, natutuwa si Lloyd na makita si Shoma. Nandito si Shoma upang maghatid ng ilang mga paninda para sa mga pagdiriwang. Binati niya si Lloyd sa pagtalo niya kay Abaddon, ang demonyong Panginoon. Pero hindi maintindihan ni Lloyd ang sinasabi ni Shoma. Maya-maya lang, tumakbo si Alka papunta kay Lloyd. Binigyan siya nito ng chocolate banana. Sinabi ni Lloyd kay Alka na pumunta si Shoma dito ngunit nang tumingin siya sa ibang direksyon, wala na si Shoma. Mukhang medyo nag-aalala si Alka nang malaman niyang nandito si Shoma. Sa akademya, nagboluntaryo si Chrome na magtrabaho sa akademya pagkatapos ng nangyari kay Merthofen. Hindi alam ni Colonel kung ano ang nangyari kay Merthofen, tinanong niya si Chrome. Sinabi niya na pinadala siya ng hari sa isang mahalagang gawain na malayo sa kaharian. Nakita natin na si Merthofen ay nasa Kunlun sa ilalim ng pangangasiwa ni Alka na nagbabayad para sa kanyang masamang plano. Sa bahay ni Marie, tinanong ni Alka si Marie kung bakit hindi siya nakabalik sa kaharian. Sumagot si Marie na dahil bumalik na sa normal ang hari ay hindi na kailangan, at naging komportable na siyang mamuhay ng ganito at ayaw na niyang bumalik sa pagiging prinsesa. Nang makita si Lloyd na naka-uniforme ay natulala sina Alka at Marie. Maya-maya, dumating sina Selen at Riho. Pero mukhang hindi gusto ni Riho at Alka ang isa't isa dahil pareho silang may affection kay Lloyd. Habang sinusubukang i-spell siya ni Alka, na-block siya ng sinturon. Namangha si Alka nang makita, ang balat ng banal na hayop na si Vritter, ay na kay Selen.
Ito ay isang maalamat na artifact mula sa nayo ng Kunlun na nagpoprotekta sa tagapagsuot nito mula sa lahat ng uri ng kasamaan. Dumating din si Alan at nagpasalamat muli kay Lloyd sa pagtulong sa kanya noong isang araw. Papunta silang lahat sa academy. Sa akademya pagkatapos ng nakakapagod na pagsasanay, lahat ay pagod maliban kay Lloyd. Sinasabi ng koronel sa lahat ang tungkol sa isang inter-academy competition. At para doon, magsasagawa siya ng assessment. Parehong kamangha-mangha ang ginagawa ni Selen at Riho. Ngunit nang makita kung gaano kapanganib ang kapangyarihan ni Lloyd, sinabi sa kanya ng koronel na hindi siya maaaring sumali. Sa bahay, laking gulat ni Marie nang makita ang dalawang batang babae na walang ingay na pumasok. Nagpakilala sila bilang Mena at Philo at magkapatid sila. Sila ay mga estudyante sa ibang school, ngunit sila din ay mersenaryong magkapatid. Nandito sila para magtanong tungkol sa isang babae. Biglang, nang maramdaman ang isang malaking banta na paparating, si Philo ay nakipaglaban. Pagpasok ni Lloyd, inaatake siya nito. Pero obviously, wala siyang magawa. Naiintindihan ni Lloyd nang makakita ng langaw na sinusubukan niyang hulihin ang langaw at humihingi ng paumanhin sa paghadlang. Nakilala niya ang babae sa larawan ay si Riho. Humanga si Philo kay Lloyd at hiniling sa kanya na maging master niya. Handa siyang gawin ang lahat, mula sa pagluluto hanggang sa pagtatapon sa kaaway ni Lloyd, kaya pinaalis sila ni Marie. Kinabukasan sa akademya, desperado si Colonel na manalo sa Inter-Academy dahil kinasusuklaman niya ang punong guro ng Rokuju Academy. Nagpakita ang punong guro ng Rokuju Academy. Ang pangalan niya ay Ro. Laking gulat ni Riho nang makita siya. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, medyo kakaiba ang kinikilos ni Riho. Nag-aalala si Lloyd sa kanya. Kaya tinanong niya si Marie kung ano ang dapat niyang gawin para pasayahin si Riho. Iminumungkahi ni Marie na magandang ideya na yayain siya sa isang date. Kinabukasan, hiniling ni Lloyd si Riho tungkol sa date, nagulat siya ngunit pumayag. Nang malaman ni Riho na nag-aalala siya sa kanyang kamakailang pag-uugali, sinabi sa kanya ni Riho na una niyang nakilala si Rol sa orphanage kung saan siya lumaki. Noong una, napakabait ni Rol kay Riho. Itinuro pa niya ang kanyang magic. Ngunit nang malaman ni Riho na ang mithril prosthetic arm na dinala ni Rol para sa kanya, ay gagamitin bilang kasangkapan para bunutin ang banal na espada, siya ay tumakbo palayo. Ang braso ng mithril ay kayang sumipsip sa mahika ng sinumang humipog dito gamit ang kamay, at kaya naman ninais ni Rol na ipasuot ito kay Riho para ma-absorb ng braso ang lahat ng magic power at bilang kapalit sa buhay ni Riho, mabubunot ni Rol ang banal na espada. Dahil kay Rol, tumigil si Riho sa pagtitiwala kahit kanino. Matapos siyang pakinggan, hinawakan ni Lloyd ang braso ni Riho at nangako na hindi niya ito pababayaan tulad ni Rol. At tulad niya, maraming tao sa akademya at bayan ang lubos na nagtitiwala sa kanya. Nabigla na lang si Riho sa kanyang nakita, kung bakit walang nangyayari kay Lloyd matapos hawakan ang braso. Dumating ang araw ng kompetisyon. Bago ito magsimula, sinasabi ni Chrome sa lahat na ang gantimpala para sa pagkapanalo sa paligsahan ay ang banal na espada. Parehong nagulat sina Rol at Riho nang makitang nabunot na ang banal na espada. Ilang araw ang nakalipas, isinama ni Marie si Lloyd sa kagubatan ng Holy Sword. Sawang-sawa na siya sa caretaker na ginagamit ito ng mali para sa tourist attraction at nagkakalat ng maling chismis tungkol dito. Kaya napagdesisyonan niyang bunutin ito sa tulong ni Lloyd. Laking gulat ng caretaker na nandoon dahil tanging isang taong may napakataas na kapangyarihan ng mahika ang makakabunot nito. Pansamantala, hinayaan ni Marie si Chrome na hawakan ang espada. Sa kasalukuyan, nang makitang nabunot ang espada, nagpa siya si Rol na i-demote ang sarili sa isang estudyante at lumahok sa kompetisyon. Wala siyang balak na magpatalo. Nang makitang binabaluktot ni Rol ang mga patakaran, pinayagan ni Colonel si Lloyd na sumali din dito. Ipinaliwanag ng referee sa mga kalahok ang mga patakaran. Bukod sa mga pisikal na pag-atake tulad ng pagsuntok at pangmalapitan ng mga armas, pinapayagan ang bawat iba pang uri ng pag-atake. Ibig sabihin ang mga kalahok ay maaari lang gumamit ng magic at artifacts. Magsisimula na ang kompetisyon. Ang unang laban ay sa pagitan ni Philo at Selen. Madaling na ipagtanggol ni Selen ang sarili laban sa mga pag-atake ni Philo. Gayunpaman, nang sinubukan niyang atakihin siya gamit ang sinturon, siya ay na-disqualified dahil sa paggamit ng mga pisikal na pag-atake. Ang ikalawang laban ay Mena versus Lloyd. Batid niya ang pisikal na lakas ni Lloyd, ngunit alam niyang hindi niya ito magagamit, kumpiyansa siyang mananalo sa laban gamit ang kanyang mga kakayahan sa mahika. Inatake niya si Lloyd sa pamamagitan ng pag-suffocate sa kanya gamit ang kanyang mahika. Pero kahit makalipas ang 10 minuto ay walang problema si Lloyd. Kaya gumagamit si Mena ng isa pang pag-atake. Ngunit sa pagkakataong ito ay ginantihan ito ni Lloyd at natalo siya.
Magsisimula na ang ikatlong laban ni Roll at Riho. Ito ay isang tiebreaker na laban. Gamit ang Flame Magic, nakahanap si Roll ng opening at lumapit kay Riho. At sa kanyang mahika, binitawan niya ang braso. Sa pag-aakalang walang magagawa si Riho kung wala ang kanyang braso, tiwala siya sa kanyang panalo. Gayunpaman, gamit ang isang Magic Stone, buong lakas ay sumuntok si Riho at nagdulot ng pagsabog. Pinalipad si Roll at natalo. Nang magising si Roll, ipinaalam sa kanya na ang banal na espada ay hawak ni Lloyd at siya ay kasalukuyang nakatira kasama ang isang mangkukulam. Agad niyang inutusan si Philo na magnakaw ng napakahalagang bagay na mahahanap niya sa bahay ng mangkukulam. Ninanakaw ni Philo ang bowl ang kristal nang wala si Marie. Nang pumasok si Lloyd sa bahay, natakot siya nang makita ang isang sulat na nagbabanggit na isang napakahalagang bagay sa kanya ang ninakaw at kung gusto niya itong maibalik, kailangan niyang pumunta dala ang banal na espada. Sa pag-aakalang kinidnap si Marie, nagmamadali siya. Sinasamahan din siya ni Alan habang naiintindihan niya ang sitwasyon. Nang makitang dumating na si Lloyd, natuwa si Philo at hiniling siya na lumaban. Nagseryoso si Lloyd at sinabi sa kanya bilang kapalit ay gusto niyang malaman kung nasaan si Marie. Dahil ayaw niyang makipaglaban, nag-arm wrestle sila. Samantala, nagtatago si Alan dala ang espada, ngunit inatake siya ng isa sa mga tauhan ni Roll. Iniligtas ni Mena si Alan dahil hindi niya gusto ang katotohanan na ginagamit ni Roll ang kanyang kapatid bilang kasangkapan upang magawa ang kanyang mga bagay. Sa kabilang panig, pagkatapos ng matinding labanan, natalo ni Lloyd si Philo. Tinanong siya ni Lloyd tungkol kay Marie. Sinabi sa kanya ni Philo nang ninakaw niya ang bola, nasa banyo si Marie. Dahil alam niyang ligtas si Marie, gumaan ang loob ni Lloyd. Nang makita ang sitwasyon, nagalit si Roll. Biglang nag-teleport si Alco mula sa bowl ang kristal. Nalilito siya at tinanong si Roll kung nasaan si Lloyd. Galit si Roll kaya sinabihan niya si Alco na umalis. Pinasabog lang siya ni Alco. Kinabukasan, binura ng isang misteryosong matandang lalaki ang ilang bahagi ng alaala ni Roll kung saan naruroon siya. Siya ang taong nagmanipula kay Roll para kunin ang banal na espada. Pero dahil mahirap na itong nakawin ngayon dahil nakatago ang espada sa loob ng kaban ng bansa, handa siyang patayin maging si Alco. Magsisimula na bukas ang summer vacation at nalulungkot si Selen nang malaman niyang hindi niya dito makakasama si Lloyd dahil pinatawag siya ng kanyang ama para sa isang mahalagang kaganapan. Kaya nag-aalangan na tinanong ni Riho si Lloyd kung gugugol ba niya ang oras sa kanya. Tumanggi si Lloyd na pumunta dahil kailangan niyang gumawa ng part-time na trabaho sa isang malaking hotel na inirekomenda ni Kroom dahil ito ay makakatulong sa kanyang karanasan. Dumating din si Alan at nagsimulang magyabang na gusto sana niyang sumama kay Lloyd ngunit ipinatawag siya ng kanyang ama para sa isang potensyal na alok na kasal. Kinaladkad si Lloyd, pareho sina Riho, at Selen na naiinis na umalis. Pag-uwi ni Lloyd, nagtatalo sina Alca at Marie dahil gusto nilang makasama sila ni Lloyd. Gayunpaman, nang sabihin niya sa kanila ang tungkol sa kanyang part-time na trabaho sa malaking hotel, pareho silang nabigla. Sa sandaling makarating na si Lloyd sa hotel, naramdaman ng may-ari ang isang mapanganib na banta na paparating. Nang malaman niyang ito ang bagong part-time na manggagawang sinabi sa kanya ni Kroom, gumaan ang loob niya. Ang pangalan niya ay Koba at siya ay isang dating pinuno ng Royal Guard. Sa kanilang paglalakad, sinabi niya na dahil sumikat ang hotel, kailangan niya ng mas maraming part-time na manggagawa. Sinabi rin niya sa kanya ang tungkol sa mga kakaibang insidente na nangyayari, kung saan ang mga individual ay natagpuan sa isang estado ng pagkawala ng malay. Nag-aalala si Lloyd sa narinig. Ipinakilala siya ni Koba kay Kikyo, siya ang magiging senior ni Lloyd. Nang umalis si Koba, sinabihan niya si Lloyd na simulan ang paglilinis ng mag-isa dahil makakatulong ito sa pagtitiis ng mga paghihirap at bumuo ng isang matibay na relasyon sa mga senior na manggagawa. Bago siya matapos ay naglinis na si Lloyd. Natigilan si Kikyo. Habang nililinas ni Lloyd ang kisame, natigilan siya nang makita ang kanyang mga supernatural na kakayahan. Sa kanyang daan patungo sa mas maraming trabaho, ipinaliwanag ni Koba na may darating na espesyal na panauhin ngayon. Dahil maharlika siya, gaano man siya masungit, dapat ay ngumiti lang. Ang kanyang pangalan ay Lord Threanin. Habang pinagmamasdan niya ang kagandahan ng kagubatan ng Cyprus, nag-ambala siya ng kanyang sekretarya. Masungit na sinabihan siya ni Lord Threanin na lumayas. Nagsimulang magkasundo sina Lloyd at Lord Threanin dahil pareho silang interesado sa paghanga sa kagandahan ng Cypress Forest. Nang makitang nagustuhan ni Lord Threanin si Lloyd, tuwang-tuwa si Koba. Sa gabi, iniulat ni Lord Threanin ang tungkol sa mga kamakailang biktima ni Kikyo. Isa siyang espiya na nagtatrabaho para sa kanya, at hinihinalang may illegal na pagtatanim ng Trent ang nangyayari sa paligid ng lugar na ito.
Nakakuha si Lord Freeney ng ilang impormasyon tungkol sa isang lokal na Panginoon na kumikita sa pamamagitan ng pagbili ng mga trend at pagbibenta ng tabla na nagmumula rito. Nais ng lokal na Panginoon na maghanap ng isang panukalang kasal para sa kanyang anak na babae, at bilang bitag para makakuha ng impormasyon, gagamitin ni Lord Freeney ang pagkakataong ito. Sinabi rin niya na ang isang trend sapling na kilala rin bilang Demon Lord Seedling ay ninakaw mula sa isang monster research laboratory. Usap-usapan na may naglalakbay na mga ngalakal ang nagdala dito. At sa paggamit nito, ang pisikal na lakas ng host ay lubhang pinahusay. Matapos pakinggan ang mga katangian, sinabi sa kanya ni Kikyo ang tungkol kay Lloyd. Matapos makita ang interes ni Lloyd sa kagubatan, sinabihan ni Lord Freeney si Kikyo na imbestigahan siya. Binibigyan niya siya ng gamot at sinabihan siyang kuskusino ihalo ito sa kanyang pagkain. At gamit ito, ang trend ay mapapatalsik sa kanyang katawan. Habang naghihiwa ng gulay si Lloyd, binibigyan siya ni Kikyo ng tsaa na hinaluan ng gamot. Ngunit bago uminom si Lloyd, pumasok si Koba at sinabihan si Lloyd na magpahinga. Nang makita si Kikyo na nagpapabaya sa trabaho at umiinom ng tsaa, kinuha niya ito sa kanya at ininom. Ngunit ang lasa ay napakakakaiba. Dahil nasira ang kanyang plano, tumakas si Kikyo bago siya mahuli ni Koba. Kinabukasan, pumunta si Riho sa hotel para magpalipas ng bakasyon. Humihingi siya ng serbisyo sa masahe. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Lloyd. Nagulat si Riho at naunawaan na ito ang trabahong binanggit ni Lloyd. Gaya ng ni-request, ready na si Lloyd na magmasahe. Ngunit si Riho ay nagpapanik at sinabihan siyang magdala ng babae. Samantala, kasama ni Selen ang kanyang ama. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Dumating sila sa parehong hotel kung saan nagtatrabaho si Lloyd. Nang malaman niyang nagayos ang kanyang ama ng isang pagpupulong para sa kasal nila ni Alan, nalulungkot siya. Sinasabi niya sa kanya na may isang taong mahal niya, ngunit sinabihan siya ng kanyang ama na sumama at isipin ito bilang isang kasanayan. Sa pulong, sinabi ni Lord Freeney sa kanila na darating ang kanyang anak sa lalong madaling panahon. Handa na si Selen na tapusin si Alan, nag-order din siya ng ilang bomba, at ayaw niyang may makagambala sa kapalaran nila ni Lloyd. Nang bumukas ang pinto, may hawak na tinidor ang pag-atake niya. Pero nang makitang si Lloyd iyon ay niyakap niya ito at inilayo. Sa isang bodega, bago gawin ni Selen ang anumang bagay sa kanya, dumating si Riho at pinigilan siya. Tinanong ni Selen ang dahilan kung bakit nagpakita si Lloyd sa halip na si Alan. Sinabi ni Lloyd na habang naliligo sa panlabas na paliguan, si Alan ay natagpuang walang malay. Dinala nila siya sa infirmary, at tila, hiniling sa kanya ni Lord Freeney na kumilos bilang kanyang anak. At habang naghahanda si Lloyd, si Riho ay nagtatrabaho upang pagtakpan ang kanyang mga tungkulin sa pagtatrabaho. Nang malaman ni Selen ang mga pangyayaring nangyayari, iminungkahi niya si Lloyd na imbestigahan ang lugar sa pamamagitan ng pagkukunwari sa kanilang sarili bilang mag-couple sa isang date. At sa ganitong paraan, mas madaling mahahanap ang salarin. Nagustuhan ni Lloyd ang ideya at sumang-ayon. Habang nasa labas sila at gumagawa ng plano, dumating si Shoma na may dalang isang package ng mga bomba, at si Selen ang nag-order. Nakaramdam ng nakakatakot na lakas mula sa kanya, nag-aalala si Riho. Sinabi sa kanila ni Lloyd na ito ay si Shoma mula sa nayon ng Kunlun na katulad niya, at siya ang kanyang kuya. May ibang trabaho si Shoma kaya umalis na siya. Iniwan niya ang package kay Riho, habang si Selen ay tumakbo kasama si Lloyd para sa kanilang date. Habang sila ay namamangka, si Kikyo ay nag-eespiya sa kanya at naghihintay ng pagkakataon na maibigay ang gamot. Pag-alis ni Selen para kumuha ng drinks, dumating si Kikyo at sinabi kay Lloyd na gusto niyang magmasahe sa kanya. Umayag naman si Lloyd dahil gusto niya rin itong matutunan, dahil kanina ay tinanggihan siya ni Riho. Nang nakikita niyang walang presensya ng Trent, iniisip niya na maaaring naroon ito. Habang sinusubukan niyang suriin, inatake siya ni Selen. Nang maramdamang siya ay isang panganib, umatras si Kikyo. Nang makitang may langis na siya, sinabihan ni Selen si Lloyd na pumunta sa hot spring, ngunit itinatago ang katotohanan ito ay isang mixed bath. Umayag naman si Lloyd at pumunta doon. Habang siya ay nag-e-enjoy, hindi nagtagal ay nagsimulang pumasok ang lahat. Sobrang nahihiya si Lloyd. Sinabi sa kanila ni Mena ang dahilan kung bakit sila naririto ni Philo ay dahil sila ay hinirang ng kaharian ng Asami upang imbestigahan ang mga pangyayaring nangyayari dito na may kaugnayan sa mga trend. Sinabi rin niya sa kanila ang tungkol sa isang binhi na ninakaw. Alam ni Alka ang tungkol dito at sinabihan sila na mag-ingat. Kung hindi sila gumawa ng anumang bagay ng mabilis, malapit nang kunin ang lugar na ito. Nag-aalala si Lloyd dahil alam niyang ito ang mga trend na tumutubo malapit sa nayon ng Kunlun. Nang maramdamang may nag-eespiya sa kanila,
Kinukuha ang anumang malapit sa kanya, itinapon ni Philo si Alka patungo dito. Ito ay si Kikyo. Dumating si Minoki, ang sekretarya ni Lord Threanin. Laking gulat ni Kikyo nang makita ang kanyang mga binti na pinaliligiran ng isang Trent. Sa wakas ay naunawaan ni Kikyo na ito ay ang sekretarya na hinahanap niya noon pa man, hindi si Lloyd. Ngunit sa oras na ito, ang kanyang binti ay nababalot ng mga ugat. Nagsimula siyang magbago at sinabi na matapos abusuhin ni Lord Threanin sa lahat ng mga taon na ito, nagpasya siyang maghiganti. Nang sasalakayin na siya ni Minoki, dumating si Lloyd. Tinatanong niya ang dahilan kung bakit naka-costume si Minoki. Sa pag-aakalang pinagtatawanan niya siya, ginawa ni Minoki na mag-transform bilang demonyong Panginoon ng mga puno at nag-spawn ng higit pang mga Trent. Habang inaatake ng isa sa mga Trent si Lloyd, sinipa ito ni Lloyd. Si Minoki sa kanyang bagong pagbabago ay umaatake sa hotel upang makakuha ng higit na kapangyarihan. Naalarma ang lahat nang makita siyang paparating. Sa hotel, laking gulat ni Lord Threanin nang malaman na ang kanyang sekretarya ang ilegal na nakikipagkalakalan gamit ang kanyang pangalan sa ama ni Selene. Pagkatapos, para maghiganti, inatake ni Minoki si Lord Threanin, ngunit sa tamang oras ay dumating sina Selene at Philo. Sinipa ni Philo si Minoki dahil pinapawalang bisa niya ang kanilang mga magic attack. Sina Philo at Mena ay nahuli ni Minoki, at para palayain sila, sinimulan ni Alan at Riho na ihagis ang mga bomba na in-order ni Selene kanina. Pagkatapos nilang palayain, pinagyelo siya ni Riho at Mena. Ngunit nagagawa pa rin niyang salakayin ang mga ito dahil buhay pa ang kanyang core. Dahil sa paghina ng gusali, isang konkretong bato ang malapit ng mahulog kay Selene. Ngunit sa tamang panahon, iniligtas siya ng kanyang ama. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay naipit sa ilalim nito. Sinubukan ni Selene na iligtas siya, ngunit mas maraming konkretong bato ang nahuhulog. Buti na lang at dumating si Lloyd at iniligtas sila. Sa wakas ay naunawaan ni Lloyd na ito ay hindi isang kasuotan kundi isang tunay na halimaw. Kaya para talunin siya, sinabihan ni Marie si Lloyd na atakehin ang kanyang core. Nang makakita ng halimaw sa harapan, medyo kinakabahan si Lloyd. Iniiwasan niya ang bawat spike at inilabas ang core. Pagkatapos niyang durugan, bumalik sa normal si Minoki. Masaya si Lloyd dahil first time niyang matalo ang isang halimaw. Sa kagubatan, si Alka ay nakulong sa isang magic circle ni Shoma. Napag-alaman na siya ang naghatid ng mga binhi ng demonyo kay Minoki. Galit na galit si Alka pero bago siya gumawa ng anuman ay umalis na si Shoma. Kinabukasan ay umuwi na ang lahat sa kani-kanilang tahanan. Kinabukasan, dinala ni Shoma ang isang sundalo mula sa Azami Academy sa misteryosong lalaking nakita natin kanina. Matapos nakawin ng isang lalaki ang kanyang minamahal, gusto niyang maghiganti. Kaya sinabi ng matanda kay Shoma na ibigay sa kanya ang mga gamot. Ang isa dito ay ang Trent Medicine at ang isa ay ang gamot ni Abaddon. Walang pag-aaksaya ng oras, sabay-sabay na iniinom ng dalaga ang dalawang gamot. Sa lalong madaling panahon pagkatapos ubusin ito, siya ay nagbabago at nakakaramdam ng isang malaking daloy ng kapangyarihan sa loob niya. Kinabukasan ng umaga, pagkatapos ng kahilingan ng hari, si Lloyd at ang kanyang mga kaklase ay binigyan ng misyon na talunin ang isang halimaw sa kalapit na dungeon. Sa kastilyo, sinabi ng koronel sa lahat ang lokasyon ng higanting ahas. At sakaling magkaroon ng panganib, sa tabi niya, ang hukbo ay naruroon din malapit sa dungeon. Sa kabilang banda, nakikita natin ang misteryosong lalaki na nagpaplanong patayin ang higanting ahas ng mag-isa dahil sa ilang kadahilanan. Alam ni Alka ang binabalak ng misteryosong lalaki, kaya't dahil alam niyang may malapit na dungeon, dinala niya si Marie. Sa labas ng dungeon, si Lloyd kasama ang iba ay pumasok sa dungeon. Ngunit nakarinig ng malaking ingay, tumakbo si Lloyd papunta dito. Dumating ang ingay pagkatapos na sirain ni Alka at Marie ang kisame. Nagpapatuloy si Alka sa pamamagitan ng pagsira sa mga pader. Pagkapasok sa isa sa mga silid, laking gulat ni Marie nang makita si Mike Ona na napapaligiran ng Trent. Nang makita si Marie, natuwa si Mike Ona. Tinanong ni Marie kung paano siya napunta dito. Ipinaliwanag ni Mike Ona na gusto niyang maghiganti matapos na may magnakaw ng kanyang minamahal. Laking gulat ni Marie nang malaman niyang ang nagnakaw ng kanyang minamahal ay si Lloyd. Nagalit si Mike Ona kay Lloyd dahil nakita niya itong nakatira sa bahay ni Marie. Tinanong ni Marie si Mike Ona ng pangalan ng kanyang mahal, ngunit ayaw niyang sumagot dahil nahihiya si Mike Ona na sabihin na siya yon. Binalot niya si Marie gamit ang mga tentacles. Nagsisimula ng matakot si Marie. Sa sandaling iyon, gumawa ng kanyang entry si Lloyd. Nang makita si Lloyd, si Mike Ona ay nasa sabik at nag-transform. Sinimulan niyang salakayin siya ngunit madaling ipagtanggol ni Lloyd.
Gamit ang kanyang pinalakas na kapangyarihan, sinipa niya at kinaladkad si Lloyd sa pader, ngunit madali siyang itinapon ni Lloyd. Habang inaatake niya si Lloyd, pumasok sa kwarto sina Selen, Riho, at Philo. Nang makakita ng pagkakataon, inatake sila ni Mike Ona, ngunit ipinagtanggol sila ni Lloyd at sinalo ang pag-atake. Natatawa si Mike Ona dahil sinalo niya ang pag-atake para lang iligtas ang mga kaawa-awang kaibigan. Nagalit si Lloyd pagkarinig nito. Sinasabi niya na dahil sa kanila, nakaabot siya hanggang dito. Nasa isang matinding labanan sila. Matapos palayain si Marie mula sa mga tentacles, gumuho ang sahig at lahat ay nahulog. Habang inaatake ni Mike Ona si Lloyd gamit ang mga tentacles, hinawakan niya ang mga ito habang umiikot si Lloyd at itinapon siya. Dahil sa sobrang ingay, nagising ang higanting ahas. Nang makita ang laban, binabati niya si Lloyd. Pero hindi siya maalala ni Lloyd. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Vritra. Siya ang Guardian Beast na naglilingkod sa Kunlun. Pinoprotektahan din niya ang mga mahiwagang selyo kasama ang pagpapanatili ng mga kapangyarihan ni Alka. Ngunit nagalit siya dahil, sa tulong ng Excalibur, ginagamit ni Alka ang kanyang balat para gumawa ng apron at iba pang walang kwentang bagay. At pagkatapos niyang magprotesta laban sa pang-aabuso, itinapon siya rito. Nagtataka si Marie kung sino ang nagbigay ng Trent kay Mike Ona. Tumitaw ang matandang misteryosong lalaki at sinabing siya ang nagbigay ng Trent. Tumitaw din si Alka at nalaman natin ang pangalan ng matanda ay So. Gamit ang pagkakataon, nagtungo si So sa ibabaw ni Vritra, inilabas niya ang core at dinurog. Nagsisimula siyang tumawa dahil wala na si Vritra ngayon, wala na ang kapangyarihan ni Alka. Inaatake siya ng galit na si Alka. Si So ay nalilito at nagtatanong kung paano ito posible. Maging si Alka ay hindi alam ang dahilan. Ang dahilan kung bakit nagagamit ni Alka ang kanyang kapangyarihan ay kahit na wala na ang pangunahing katawan ni Vritra, buhay pa rin si Vritra sa loob ng sinturong suot ni Selen. Matapos gawin ito ni Alka mula sa kanyang kaliskis, ilang bahagi ng kanyang espiritu ang naninirahan sa loob nito. Nang makitang nabigo ang kanyang plano, bago umatras ay binalaan ni So si Alka na tatanggalin niya ang barrier ng Kunlun at pakakawala ng Last Dungeon. Sa lalong madaling panahon ng dungeon ay nagsimulang gumuho, at walang paraan upang makatakas sa pamamagitan ng normal na paraan. Lahat ay nakatakas sa tulong ng kristal ni Alka. Sa tahanan ni Marie, sinabi ni Alka sa lahat na dadalhin niya ang lahat sa nayo ng Kunlun. Kinabukasan, tulad ng binalak, lahat ay nagtipon upang bisitahin ang Kunlun Village. Tinanong ni Marie si Chrome tungkol kina Alan at Mena. Ipinaliwanag niya na pagkatapos makatanggap ng alok ang hari para sa isang exhibition match mula sa Geo Kingdom, pinasoli niya si Alan dito. At habang siya ay nagsasanay para dito, si Mena ang nag-aalaga sa kanya. Sa harap ng portal, ipinakilala tayo kay Yog, isang Dwarven royalty. Siya ay higit sa 100 taong gulang at hiniling ni Alka na buhayin si Vritra. Ang lahat ay pumapasok sa nayo ng Kunlun. Natutuwa silang makita kung gaano ito kaganda. Sa loob nito, si Philo, Riho, at Chrome ay nababaliw dahil sa napakalaking lakas na taglay ng lahat. Maging ang kanilang paraan ng paglalakbay ay nakakabaliw. Matapos mahuli ang isang halimaw na pirana ng lolo ni Lloyd na si Pirid, masaya na makitang bumalik si Lloyd. Sa harap ng bahay ni Alka, tinanong siya ni Colonel tungkol kay Merthofen. Sinabi sa kanya ni Alka na nasa bukid siya. Parehong nagulat si Chrome at Colonel nang makita siyang nakasuot ng kakaibang damit. Namumula si Colonel nang makita si Merthofen sa ganitong damit. Tinanong siya ni Chrome kung kailan niya balak bumalik sa Azami. Sumagot si Merthofen na kahit na siya ay minamanipula, ang katotohanan siya ay nakipagsabuatan sa pagtatangka ng isang kudeta ay nagkasala sa kanya, at ayaw na niyang bumalik. Gustong-gusto niya ang buhay na ito sa pagsasaka at naging masaya sa mga pananim na kanyang itinatanim. Pareho nilang nirerespeto ang desisyon niya. Si Riho ay hinahabol ng isang dragon. 2 bata ang naghagis ng mga eroplanong papel sa dragon at pinatakas siya. Hindi makapaniwala si Riho sa lakas na taglay ng maliliit na batang ito. Sa bahay ni Alka, lahat ng taga-nayon ay nag-organisa ng isang salusalo para i-welcome si Lloyd at ang kanyang mga kaibigan. Napakasarap ng pagkain, at ito ay niluto ni Merthofen gamit ang mga sangkap na pinaghirapan niya. Sa gabi, pagkaalis ng lahat, tinanong ni Yug si Alka tungkol kay So. Ipinaliwanag ni Alka kung ano ang binabalak ni So sa nayong ito. Ipinakita ni Yug ang kanyang pag-aalala kay Vritra na nagsisimula ng mabawi ang kanyang mga alaala. At kung sakaling makuha niya ang mga ito pabalik, ito ay magiging napakahirap. Samantala, humingi ng tawad si Merthofen kay Marie dahil sa naging problema niya at ng hari. Pinatawad siya ni Marie, ngunit nagtatanong kung paano niya nagawang manipulahin ang hari sa unang lugar.
Ipinaliwanag ni Mirthofen na sa bayan ay lumapit ang isang naglalakbay na mangangalakal at binigyan siya ng isang misteryosong itlog. Sinabi niya kay Mirthofen na ilagay ito sa harap ng hari, at kakaibang inilagay pa ito ni Mirthofen sa harap ng hari. At pagkatapos ng mga bagay na nagsimulang mangyari, nakalimutan niya ang mga kahihinatnan at sinimulan ang kanyang plano na maghiganti sa Jiu Kingdom. Matapos pakinggan ang hitsura niya, may ideya si Marie kung sino ito. Kinabukasan ng umaga, nang walang pag-aaksaya ng oras, dinala ni Hugh ang lahat sa harap ng huling dungeon. Dito niya bubuhayin si Vritra. Ang huling dungeon ay parang isang kulungan kung saan ang lahat ng mga demonyong Panginoon ay inilalagay. Ipinaliwanag niya na kung bubuksan ng pinto ay si Alko lamang ang may kakayahang pigilan ito. Nagtatanong si Chrome tungkol sa kung paano ito mabubuksan. Sinabi ni Hugh na ang susi para mabuksan ito ay ang banal na espada. Nagulat si Coronel at Marie nang malaman na ganito kahalaga ang banal na espada, dahil ginagamit lang nila ito bilang gantimpala. Tinanong ni Hugh kung saan nakalagay ang espada. Sinasabi ni Chrome na nasa treasury ito ng kastilyo. Nagsisimula ang muling pagbuhay kay Vritra. Ipinaliwanag ni Hugh na ang paraan ng muling pagkabuhay ay katulad ng pagluluto ng inihaw na baboy. Inilagay niya si Vritra sa loob ng isang lalagyan na hugis bola at pagkatapos idagdag ang mga kinakailangang sangkap ay hinayaan niya itong kumulo ng ilang oras. Pagkatapos ng ilang oras, ang proseso ay bahagyang kumpleto. At ngayon ay ilang araw na lang silang maghihintay. Pansamantala, nawala ang lakas at magic power ni Alka. Pinatunayan ito ni Hugh sa pamamagitan ng pagpitik kay Alka. Nararamdaman niya ang hindi kapani-paniwalang sakit. Sinabi ni Hugh na dahil wala ng ibang gagawin, dapat bumalik ang lahat sa kaharian ng Azami. Sumang-ayon ang lahat dahil gusto nilang makitang lumaban si Alan sa exhibition match. Kaya, nagpaalam si Lloyd sa mga taga-nayon habang ang iba ay patungo sa portal. May gustong pag-usapan si Hugh kay Alko ng pribado, kaya sinabihan niya itong pumunta sa kagubatan. Habang naglalakad, tinanong ni Alko kung ano ang gusto niyang sabihin. Pinindot ni Hugh ang isang button at nahulog si Alko sa isang butas. Asar si Alka at sinabihan siyang huwag magbiro. Sinabi sa kanya ni Hugh na nagdedeklara siya ng digmaan. Alam niya ang tungkol sa lokasyon ng banal na espada, at sa pagkakabuklod ni Vritra, hindi sila mapipigilan ni Alka na i-unlock ang huling dungeon. Taking gulat ni Alka sa kanyang nalaman, pagkatapos ng lahat ng oras na ito, si Hugh ay nakipagtambalan kay So at Shoma. Tinanong niya ang dahilan kung bakit ginagawa ito ni Hugh. Sinasabi ni Hugh dahil kailangang buuin ang mundong ito. Humina ito dahil walang kasamaan. Sa harap ng portal, habang naghihintay ang lahat, dumating si Hugh. Tanong ni Marie tungkol sa kanyang master. Sinabi sa kanya ni Hugh na darating si Alka pagkatapos gumawa ng ilang trabaho sa nayon. Umalis sina Marie, Chrome, at Colonel. Sina Philo, Riho, at Selen ay naghihintay kay Lloyd, ngunit iginiit ni Hugh na magpatuloy sila, dahil malapit na itong dumating. Pagkaalis nila, dumating din si Lloyd. Sinabi sa kanya ni Hugh na hindi dumating si Alka at hiniling sa kanya na hanapin siya. Nag-aalala si Lloyd at agad siyang hinanap. Pagkarating sa Azami, laking gulat ni Hugh nang makita si Mirthofen dito. Tinatanong niya kung dumating din ang ibang mga taga-nayon. Itinanggi niya ito at sinabing narito siya para ibigay ang ilan sa mga pananim na pinatubo niya kay Marie, bilang paghingi ng tawad, at aalis din agad. Sinabi sa kanya ni Hugh na may problema ang portal kaya magbubukas lamang ito pagkatapos ng 2 araw. Pansamantala, sinasabi niya sa kanya na mag-enjoy dito. Si Coronel ay nasa sabik at isinama siya. Mukhang may hinala si Riho na may mali. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya si Mena na papunta na upang salubungin si Roll. Sumama siya sa kanya. Doon ay nagtanong si Riho tungkol sa lalaking sinabi sa kanya ni Roll na nagpapakuha sa kanya ng Holy Sword. Hindi ito matindaan ng malinaw ni Roll. Ngunit naalala niya ang isang bata na nasa likuran niya na gumagawa ng ingay. Tinanong ni Riho kung maaari ba itong bata na may candy na dinidilaan. Hindi ito maalala ni Roll ng malinaw. Iniisip ni Riho na si Hugh ito ngunit ayaw niyang magmadali sa anumang conclusion. Pareho silang pumunta sa stadium upang tingnan kung paano ang paghahanda. Doon, sinabi sa kanila ni Chrome ang tungkol sa mga hari ng Azami at malapit nang dumating si Jiu upang suriin ang mga paghahanda. At dahil wala ang koronel, hiniling niya sa kanilang dalawa na tulungan siya sa pagbabantay sa hari. Nang dumating ang hari ng Jiu, nagulat si Riho nang makita ang mga taong nakatayo sa tabi ng hari na sina Shoma at So. Naalerto siya at nang makitang bumaba na ang hari ng Azami, agad niyang hiniling sa kanya na kanselahin ang exhibition match. Tinanggihan ng hari ang kanyang kahilingan. Sa Kunlun, si Alka ay nawawala ng pag-asa bawat segundo.
At naniniwala sa loob lamang ng ilang oras, ang buong mundo ay mapapahamak. Maya-maya lang dumating si Lloyd. Nagulat si Alka at nagtanong kung paano niya ito nahanap. Sinubukan niyang hanapin siya kung saan-saan ngunit hindi niya mahanap. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya ang lugar na ito dahil nahulog din siya sa isa sa mga butas noong siya ay maliit, at mayroong isang bato sa itaas na napaka-hindi natural na nakalagay. Niyakap at pinasalamatan ni Alka si Lloyd. Sa daan, sinabi niya ang lahat ng binabalak ni Hugh. Dahil gabi na at nawasak ang portal, ang tanging paraan para maabot ang Azami sa lalong madaling panahon ay gamit ang magic cannon. Kinakarga ni Lloyd ang sarili niya dito. Ginamit ng lolo at ng matandang babae ang kanilang magic power at pinasabog siya patungo sa stadium. Sa kalagitnaan, ginagamit ni Lloyd ang kanyang mahika para pabilisin pa ang kanyang bilis. Sa stadium, magsisimula ang laban. Ang kalaban ni Alan ay si Mike Ona. Gulat na gulat ang lahat nang makita siya. Nagalit ang hari ng Azami at tinanong si So, ano ang plano niyang gawin. Ipinakita ni So ang kanyang pananaw sa mga tao na lumalampas sa kanilang mga limitasyon sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiyang halimaw na taglay niya. Nag-aalok si So ng deal at hiniling sa hari ng Azami na sumama sa kanila. Sa paggamit ng yaman at resources na mayroon ang Azami, magagawa nilang mamuno sa mundo. Bago magsabi ng kahit ano ang hari, hiniling sa kanya ni Chrome na huwag itong tanggapin. Ngunit, binabalaan sila ni Shoma na huwag silang hadlangan, kung hindi, maaari itong maging masama. Nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang lakas mula kay Shoma, umatras si Chrome. Tinanggihan ng hari ang panukala ni So. Pagkatapos ng nangyari sa kanya, ayaw niyang masangkot muli ang kanyang mga tao sa mga halimaw. Umiti si So at sinabihan si Hugh na simulan ang Plan B. Sa sandaling magsimulang kumilos si Hugh, napapalibutan siya. Alam nila kung ano ang balak ni Hugh at haad lang sila sa kanyang masamang plano. Tumawa si Hugh at pinakawalan ang mga balang ni Abaddon. Inatake ni Mirthofen si Shoma sa kanyang damit pang-agrikultura. Habang umaatake si Mirthofen, iniiwasan sila ni Shoma at umatras. Si Shoma gamit ang kanyang nakakabaliw na bilis ay nag-teleport sa harap ni Mirthofen at pinasabog siya. Sinabi niya sa kanya na manatili doon at huwag magdulot ng anumang pagkagambala. Habang sinusubukang umatake ni Mike Ona, sinipa siya ni Philo. Sa kabilang panig, pagkatapos talunin si Chrome at Mena, hinihiling ni So ang hari tungkol sa lokasyon ng banal na espada. Pero sakto, dumating si Alan at pinutol ang braso ni So. Gayunpaman, ang nakahiwalay na braso ay automatikong nakakabit sa sarili nito. Gulat na gulat ang lahat. Noong unang panahon ng ang mundo ay nasa kaguluhan, gamit ang mga sinaunang rune, nilikha siya ni Alka upang maging tagapagligtas. At pagkatapos na iligtas ang mundo, si So ay dapat maglaho ngunit hindi magawa dahil siya ay walang kamatayan. Sa mga bagay na nagiging mapayapa araw-araw, nagsisimula siyang mawalan ng layunin. Gusto niyang maglaho ngunit hindi niya magawa dahil walang kasamaan. Kaya natagpuan ang kanyang ibang layunin. Ito ay upang patayin si Alka at magdala ng kaguluhan sa mundong ito. Pagkatapos nito kapag natalo siya ng isang bayani, maaari na siyang maglaho ng tuluyan. Tinanong ng hari kung sino ang tiyak na bayani. Kaya si So ay sumagot, si Lloyd Belladonna. Maya-maya lang dumating si Lloyd. Laking gulat ni Hugh nang makita siya dito. Sinabihan siya ni Lloyd na ibalik si Vritra. Tumawa si Hugh at sinabihan siyang kunin kung kaya niya. Inihagis ni Lloyd ang isang malaking bato patungo sa kanya, dahilan para mahulog siya sa balang. Tumapag si Hugh, at nag-summon ng isang dambuhalang golem. Natatakot si Lloyd na makakita ng halimaw sa kanyang harapan, ngunit naiintindihan niya na kailangan itong talunin. Inilagay ng golem si Mike Ona sa core nito at sinimulang salakayin si Lloyd. Nagagawang pigilan ni Lloyd ang kanyang mga pag-atake. Ngunit nang sirain ni Lloyd ang kanyang mga paa, ang golem ay maaaring mag-regenerate. Nasuntok si Lloyd at natapon sa malayo. Nawawala na ng pag-asa si Lloyd habang tinatapakan siya. Ngunit sa sandaling iyon ay dumating si Mirthofen at ipinagtanggol si Lloyd. Nang makitang ibinibigay ni Mirthofen ang kanyang makakaya, tumayo si Lloyd. Gamit ang lahat ng kanyang pisikal na lakas at magic power, umiikot si Lloyd at itinapon ang golem sa langit. Gamit ang kanyang special move arrow, natalo ni Lloyd ang golem. Nagulat si Hugh nang makitang natalo ang kanyang ultimate weapon. Gamit ang pagkakataong ito, kinuha ni Selen si Vritra sa bulsa ni Hugh. Sinimula ni Selen na i-blackmail si Vritra na kung hindi siya babalik ay gabi-gabi sa loob ng isang oras sasabihin ito sa kanya kung gaano niya kamahal si Lloyd. Sinabi sa kanya ni Hugh na hindi ito gagana. Ngunit ang nakakagulat, si Vritra ay nag-unseal sa sarili. Hindi makapaniwala si Hugh kung paano ito naging posible.
Di nagtagal, lumilitaw ang isang napakalaking magic circle sa kalangitan. Ang malalaking bato ay umuulan sa mga balang. Kasama nito, dumating si Alka. Takot na takot si Yug na makita siya. Nang makitang naibalik na ang kapangyarihan ni Alka, habang bitbit si Yug, sina So at Shoma bago umalis, ay sinabi sa kanya na malapit na ang araw na bubuksan nila ang huling dungeon. Kinabukasan, sa kastilyo ay ginagantimpalaan ng hari si Alan para sa kanyang katapangan. At bumalik na sa normal ang lahat. Gayunpaman, ito ay sa ngayon lang, habang ang huling dungeon ay hindi pa na-unlock. Dito nagtatapos ang Season 1 ng anime na ito. Mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa bagong videos.